Good news po ito mga kapobre. So, pakinggan nyo ang aking sasabihin ngayon. At mamangha kayo. Ang ating matagal nang hinihintay ay ito na po ang kasagutan ng lahat. Panoorin natin to mga kapobre. Here we go. Hello, welcome back mga kapobre. So, your pobreng mapalad vlog is back. Magandang gabi sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Sabado. At may maganda tayong pag-uusapan ngayon. Good news po ito mga kapobre. So, pakinggan nyo ang aking sasabihin ngayon. At mamangha kayo. Ang ating matagal nang hinihintay ay ito na po ang kasagutan ng lahat. Panoorin natin to mga kapobre. Here we go. Dahil walang batas, hindi dapat maging dahilan yun upang hindi ituloy ang halalan. At niliwanag namin sa kanila, pinanindigan namin sa kanila, at ginaransya namin sa kanila na tuloy ang halalan sa October 13. Nilatag na rin po namin sa kanila yung haba, lawak, lalim ng preparasyon na ginagawa ng COMELEC patungo sa halalan ng October 13. Wala pong kaduda-duda na walang na po silang mag-second guess o walang magduda na walang eleksyon sa darating na October 13 sa Bangsamoro. And sinabi rin po natin sa bandang huli, although napaka-importante yung 7 seats, pero technically, kahit naman sa 73 seats, properly represented na yung mga natitirang probinsya ng Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Basilan, Maguindanao South, Maguindanao North, at saka yung Special Geographic Area. Represented na sila, may kanya-kanya nang naka-assign na parliamentary seats. So kahit na hindi mo muna ma-distribute yung 7 o dahil walang batas, hindi dapat maging dahilan yun upang hindi ituloy ang halalan. Dapat laging ituloy ang halalan sa 73, and it's up to the parliament later kung anong gusto nilang gawin sa 7. Gusto ba nilang appointment? Gusto ba nilang special election? Gusto ba nilang blanco na lang yon? Kasi wala naman pa technically nire-represent yun na probinsya dahil originally sa Sulunga siya. So nasa kanila ang diskresyon. Basta kami, i-hold namin ang eleksyon base sa kung ilan ang existing na available na seats base sa batas ng umiiral. So, yun. Anong sa inyo mga kapobre? So, alam na natin, tuloy na po ang eleksyon. Diba? Sinabi na ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa kanyang panayam na tuloy na po ang eleksyon. Kaso lang, hindi yung barangay at SK eleksyon. Tuloy ang Bangsamoro Parliamentary election. So yun po muna sa ngayon ang matuloy. Sinigurado na ng komisyon na tuloy na ang Bangsamoro election. At yung barangay at SK ay wala pa. Hinihintay pa rin natin. O akala nyo yung barangay? Hindi po. Yung parliamentary ng Bangsamoro election ang matutuloy. Sa October po, mangyayari yan mga kapobre. Kailangan din natin yang talakayin at bantayan mga kapobre. Kasi nga, mga kababayan din natin yan dyan sa Mindanao. Inabangan din yan ng ating mga kababayan dyan sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. Napaka-importanting halalan yan para sa kanila. Of course, para sa ating lahat sa buong Pilipinas. Ang mananalo sa eleksyon na yan ay magiging leader ng Bangsamoro. Yan po mga kapobre. Pasensya na po. Hindi po barangay at SK eleksyon ang matutuloy ha. Wala pa po. Hanggang ngayon nakapending pa rin yung term setting bill. Wala pa, hindi pa rin nababalita kung ano na lang nangyari, pero one of this day ibalita na yan kung pinirmahan
o binito ng presidente. So hanggang dito na lang. Magandang gabi sa ating lahat. Pasensya na po. Pasensya na po. Na-prank ko kayo mga kapobre. God vibes lang. Bye-bye. Magandang gabi sa lahat. God bless. I love you all.